Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang kapalaran ng kupunan ng Golden State Warriors. Ngayong tinalo nga sila ng kupunan ng Los Angeles Clippers. Abante sa playoff spot ang kupunan ng Los Angeles Clippers mga ropa at kakaharapin nila doon ang kupunan ng Denver Nuggets. Samantalang kupunan naman ng Golden State Warriors ay bumagsak sa play-in spot. Pang-7 sila sa Western Conference. Makakaharap nila ang pang-8 sa Western Conference na kupunan ng Memphis Grizzlies. Kung nanalo sana ang kupunan ng Golden State Warriors mga ropa, papasok sila sa playoffs, makiklaim nila ang pang-6 na spot at makakaharap nila ang kupunan ng Los Angeles Lakers sa first round. Yun nga lang mga ropa, hindi ganun ang nangyari. Inilaban naman ang kupunan ng Golden State Warriors hanggang mag-overtime mga ropa. Magandang laban ang pinakita nila kontra sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Pero yun nga lang mga ropa, it is what it is. Talo na ang kupunan ng Golden State Warriors. Kakaharapin na nila sa April 16 ang kupunan ng Memphis Grizzlies. 10 AM yan mga ropa, Filipino time. Ngayon, tingnan muna natin ang head-to-head matchup ng kupunan ng Golden State Warriors ngayong season kontra sa kupunan ng Memphis Grizzlies. Tumataginding na 3-1 ang standings ang Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Memphis Grizzlies ngayong season mga ropa. Tinalo ng kupunan ng Warriors ang 3 beses ang kupunan ng Grizzlies ngayong season. Yung unang paghaharap nila mga ropa, November 16, 2024, 123-180 ang score. Nanalo doon ang kupunan ng Golden State Warriors. Pangalawang paghaharap naman mga ropa, December 20, 2024, tinambakan ng kupunan ng Memphis Grizzlies ang kupunan ng Golden State. At doon sa huling 2 games ang kupunan ng Memphis kontra sa kupunan ng Warriors mga ropa, tinalo na ng kupunan ng Golden State Warriors ang kupunan ng Memphis dyan sa 2 huling games na yan. Kaya naging 3-1 ang head-to-head matchup ng kupunan ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Memphis Grizzlies ngayong season mga ropa. Ngayon, maghaharap sila sa play-in tournament. Ngayon, tatanungin ko mga ropa, ano sa tingin nyo? Ano ang llamado sa 2 kupunan? Pwede nyo i-comment dyan sa baba para mapagkwentuhan natin yan. Ngayon mga ropa, i-assume naman natin na manalo ang kupunan ng Golden State Warriors kontra sa kupunan ng Memphis Grizzlies. Makakaharap nila sa number 2 spot ang kupunan ng Houston Rockets. Sa Rockets naman mga ropa, 3-2 ang head-to-head matchup ng kupunan ng Golden State Warriors. Lamang dyan ang isang panalo ang kupunan ng Golden State. Unang game nila mga ropa, November 3, 2024, nanalo sa unang game nila ang kupunan ng Golden State Warriors sa overtime. Pangalawa, December 6 mga ropa, again nanalo na naman ang kupunan ng Golden State Warriors. At doon sa huling 3 laro mga ropa, 2 laro dyan ang naipanalo ng kupunan ng Houston Rockets. Ngayon mga ropa, ano sa tingin nyo, kakayanin ba ng kupunan ng Golden State Warriors ang kupunan ng Houston Rockets if ever na maging 7th place sila mga ropa? Ang isa pang possible scenario dyan mga ropa, matalo ang kupunan ng Golden State Warriors against sa Memphis Grizzlies. At possible mga ropa, harapin pa nila ang mananalo kontra sa kupunan sa Dallas Mavericks at Sacramento Kings. Ngayon mga ropa, if ever na manalo naman ang kupunan ng Golden State Warriors against sa 2 kupunan na yan mga ropa, aabante sila sa 8 seed at makakaharap nila ang number 1 sa buong NBA na kupunan ng OKC Thunder. Ano naman sasabi nyo if ever na ganyan na mangyari mga ropa? Sa tingin nyo, kakayanin ba ng kupunan ng Golden State Warriors na pataubin ang number 1 sa buong NBA na kupunan ng OKC? Ngayon mga ropa, yan ang possible scenario at ang possible na kapalaran ng kupunan ng Golden State Warriors ngayong paparating na playoffs. Pero wag din natin tanggalin mga ropa, baka mamaya malaglag pa ang kupunan ng Golden State Warriors sa play-in tournament na to. Pero ano sa tingin nyo mga ropa, ano kaya ang kababagsakan ng kupunan ng Golden State Warriors? Pwede nyo i-comment dyan sa baba mga ropa, pagkwentuhan natin yan. Papanood ko na din sa inyo mga ropa yung in-upload natin kanina dito na overtime ng Los Angeles Clippers kontra sa kupunan ng Golden State Warriors mga ropa. Ito yung game analysis at breakdown kung bakit natalo ang kupunan ng Golden State Warriors doon sa may overtime. Dito tayo magsimula mga ropa sa overtime. Para sa mga hindi nakakaalam, nag-overtime ang game na to. Naging crucial talaga ang game na to mga ropa. Sa pagkakataon nga na to mga ropa, all 111 ang at nakalagay dito for your information mga ropa, 5-19 ang kupunan ng Golden State Warriors sa overtime simula pa noong 2017. At dito sa game na to mga ropa, nagkaroon ng 22 lead changes, 8 tie at lumamang pa ang kupunan ng Golden State Warriors dito sa game na to ng 12 puntos. Pinakamalaking lamang yon dito sa game mga ropa. At sa jump ball na to sa overtime mga ropa, nakuha ng kupunan ng Golden State Warriors sa jump ball. At sa pagkakataon na to mga ropa, binigay kay Draymond Green yung bola. Dito sa may left wing side mga ropa, umakmang atake naman dyan si Draymond Green. Yun nga lang mga ropa, tignan natin yung close out defense ito na ginawa ng kupunan ng Los Angeles Clippers. Kaya ginawa ni Draymond Green dito mga ropa, binigay yung bola dito kay Jimmy Butler. Si Jimmy Butler naman mga ropa, nagmando dyan mga ropa, pero still magandang depensa kasi ang ginagawa dito ng kupunan ng Los Angeles Clippers. At eventual mga ropa, itong possession na to ng kupunan ng Golden State Warriors ay nag-end up sa tira na to ni Gary Payton Jr. Mintes sa tirada dito ni Gary Payton Jr. I-comment natin yung depensa dito ng kupunan ng Los Angeles Clippers mga ropa. Walang napuntahan dyan ang possession na to ng kupunan ng Golden State Warriors. At after nito mga ropa, hindi naman nakapagpundar ng puntos ang kupunan ng Clippers doon sa may kabilang banda. Again mga ropa, possession ulit dito ng kupunan ng Golden State. At sa possession na to mga ropa, umatake si Jimmy Butler sa depensa ng kupunan ng Clippers, pero penetration lang yan mga ropa. Sabay kick out niya ng bola papunta kay Podziemski dito sa may right wing 3-pointer. Agad pumukol dito ng 3-pointer si Podziemski mga ropa. Yun nga lang, kapos ang tirada dito ni Podziemski. Parang tinamaan na ng kaba sa dibdib itong si Podziemski. Kapos yung tira niya mga ropa, at isa pa, parang nagulat siya sa pasa dito ni Jimmy Butler at napilitan siyang biglang tumira. Kahit na nandiyan si James Harden sa harapan niya sa depensa, resulta nito mga ropa,
Mintes ang tirada dito ni Podziemski. Buti na lang mga ropa, nakuha pa ng Golden State Warriors dito yung tira ng Mintes ni Podziemski. Ang nangyari naman dito mga ropa, makikita natin patuloy ang pagtakbo dito ni Stephen Curry at sa pagtakbo na yan mga ropa, nagkaroon siya ng opportunity para maiwan yung defender niya dito sa zone na to mga ropa. Pasa naman ni Draymond Green papunta kay Stephen Curry. Yun nga lang mga ropa, hindi na i-convert ni Stephen Curry. Ang layup na to nagaling sa pasa ni Draymond Green. Sayang to mga ropa, easy 2 points sana to para sa kubunan ng Golden State Warriors. At sa mintes na tira na nakuha ng Golden State Warriors mga ropa, possession dito ng kubunan ng Los Angeles Clippers. Wala nang 4 na minuto na titira sa may overtime mga ropa. Still, all 111 pa rin na score. Walang nakakascore sa dalawang kubunan. Pero dahil sa mintes na tira na to ni Stephen Curry mga ropa, nag-open up naman to sa opportunity sa transition offense dito ng kubunan ng Los Angeles Clippers. Chris Dunn na naghahawak ng bola pababa para sa Clippers mga ropa at tignan natin si James Harden. Tahimik na pumipeso dito sa may right side corner 3-pointer. At mabilisan lang mga ropa, hindi pa kasi established dito ang depensa ng kubunan ng Golden State Warriors. Mabilisan lang binigay agad ni Chris Dunn yung bola. Papunta kay James Harden na tahimik lang na pumipeso dito sa may right side corner 3-pointer. Nalaman naman yan ni Gary Payton mga ropa, pero huli na ang lahat. Mabilisan lang pinukol na ni James Harden ng right side corner 3-pointer. Mahirap na tira yan mga ropa kasi nasa right side corner 3-pointer yan. At catch and shoot ang ginawa dito ni James Harden mga ropa, pumasok ang 3-pointer na yan para sa kubunan ng Los Angeles Clippers. At dahil dyan mga ropa, Los Angeles Clippers na naka-first blood dito sa may overtime. 114-111 ang score. Ngayon mga ropa, possession naman dito ng kubunan ng Golden State Warriors. Sa pagkakataon na to, Stephen Curry nagmamando ng bola. Siya ang may hawak ng bola dito sa may ibabaw. Ang bumabantay sa kanya dito mga ropa ay si Chris Dunn. Depensa si Chris Dunn dito against si Stephen Curry mga ropa. Umatake si Stephen Curry dito pero what a good hand sa ginawa dito ni Chris Dunn para sundutin ang bola against kay Stephen Curry. At dahil sa good defensive play na ni Chris Dunn mga ropa, nakakuha ng steal dito ang kubunan ng Los Angeles Clippers. Bola ulit ng kubunan ng Clippers mga ropa, possession nila. Medyo masikip nga dito sa possession na to mga ropa, kaya tumawag dito si James Harden ng screen na binigay ni Ivica Zubac. Dahil sa screen na yan mga ropa, napaswitch dito sa depensa si Jimmy Butler against kay James Harden. Mapapansin natin mga ropa, solo lang, isolation to. Walang double team na sinend dito ang kubunan ng Golden State Warriors. Kaya kinapitalize si James Harden na pagkakataon na yan. Isa sa greatest isolation player si James Harden mga ropa. Kahit matanda kaya na to, pa din niya yung mga moves na ginagawa niya sa Houston Rockets mga ropa. So kinapitalize na ni James Harden yan. Ginalawan niya na ang depensa dito ni Jimmy Butler sa may ibabaw. Tendency outcome nito mga ropa, naging successful ang throwback move na to ni James Harden. Panis dito harap-harapan ng depensa ni Jimmy Butler. Dahil dyan mga ropa, dalawang back-to-back 3-pointers ang ginawa dito ni James Harden. 117-111 ang score mga ropa. 6 points ang hawak ng kalamangan dito ng kubunan ng Los Angeles Clippers, courtesy of James Harden alone. Nag-enjoy ka na at nanalo ka pa? Piliin ang link na nasa may comment section. Gamitin ang promo code na ANGALIS, pumunta sa sports option para makakuha ng 6,000 bonus. Ngayon mga ropa, 117-111 ang score dito at sa pagkakataon na to mga ropa, again Stephen Curry nagmamando na bola dito. Kinailangan ni Stephen Curry na screen dito mga ropa, kaya binigyan siya dito ni Draymond Green para magkaroon ng mismatch sa depensa mga ropa. Yun nga lang mga ropa, ang nag-switch sa depensa dito ay si Kawhi Leonard. Kitang-kita naman natin ang depensa dito ni Kawhi Leonard against kay Stephen Curry. Talagang malagkit at madikit yan mga ropa. At kinailangan ulit ni Stephen Curry ng isa pang screen mga ropa at sineta na naman siya dito para makuha niya ang depensa dito sa switch kay Ivica Zubac. Yun nga lang mga ropa, nakuha na nga ni Stephen Curry si Ivica Zubac sa depensa. Si Kawhi Leonard mga ropa nag-send ng double team dito against kay Stephen Curry. Ang napansin ko dito mga ropa, pag nag-send ng double team ang kubunan ng Los Angeles Clippers, talagang natatrap nila si Stephen Curry sa depensa. Makikita kasi natin dito mga ropa, ang ganda kasi ng frame ni Kawhi Leonard at isa din talaga siyang elite defender. Sa pagkakataon na to mga ropa, tinaasan lang ni Kawhi Leonard ng kamay itong si Stephen Curry. Wala nang palag dyan si Stephen Curry mga ropa at parang nahirapan pa nga si Stephen Curry dyan na ipasa yung bola kasi natrap talaga siya dito ni Kawhi Leonard. Ang haba ba naman ang galamay ni Kawhi Leonard mga ropa? Kung ikaw ang nasa sitwasyon dyan na tinatrap ka ni Kawhi Leonard at mas matangkad at mas mahaba ang galamay, ang lalaki pa ng kamay niyan mga ropa, talagang mahirapan ka sa double team na sinesend ni Kawhi Leonard. At sa pagkakataon nga na to mga ropa, nahirapan dyan si Stephen Curry. Kaya ginawa niya dito mga ropa, buti nga naipasa pa yung bola kay Gary Payton. Nape-pressure ang kubunan ng Golden State Warriors mga ropa kada possession nila dahil sa maigpit at malagkit na defense ang ginagawa ng kubunan ng Los Angeles Clippers. Buti na nga lang mga ropa, pagka-kick out ni Gary Payton ng bola papunta kay Draymond Green, pumasok ang 3-pointer dito ni Draymond Green. Hail Mary shot yan para kay Draymond Green mga ropa. Dahil sa maigpit na defensa ng kubunan ng Los Angeles Clippers mga ropa, nag-rely ang kubunan ng Golden State Warriors sa 3-pointer ni Draymond Green mga ropa at hindi naman sila binigo ni Draymond Green. Pasok ang 3-pointer dito mga ropa, 117-140 na score, 3 puntos ang hawak ng kalamangan dito ng kubunan ng Clippers. Ngayon mga ropa, James Harden na may hawak ng bola sa possession ng kubunan ng Los Angeles Clippers. Sinabi ko nga sa inyo mga ropa, isa sa greatest isolation player si James Harden at 1-on-1 na naman ang binigay dito ng kubunan ng Golden State Warriors against
against kay James Harden. Kaya kinapitalize na naman ni James Harden ang pagkakataon na yan mga ropa. At sa pag-atake niya na to, na-foul naman siya dito ni Gary Payton. At dahil sa foul na yan mga ropa, dalawang free throws ang ginawa dito ni James Harden. Parehas naman pumasok ang free throws dito ni James Harden mga ropa. Dahil dyan, 119 to 140 na score dito. 5 points hawak ng kalamangan dito ng kumunan ng Clippers. 2 minuto mahigit na lang natitira dito sa overtime mga ropa. Jimmy Butler ang ng bola sa possession na to ng kumunan ng Golden State Warriors. Heto mga ropa, magandang gameplay to na ginawa ng kumunan ng Golden State Warriors. Sa pagkakataon na to mga ropa, Stephen Curry tumatakbo dito sa may ibabaw. Sinetan siya ng screen dito ni Gary Payton mga ropa sa may ibabaw. At dyan sa screen na yan mga ropa, nakuha ni Gary Payton ang depensa dito ni Chris Dunn na umahabol kay Stephen Curry. Dahil nakadrop defense dyan si Vika Subak sa switch na depensa mga ropa, kitang-kita natin dito. Enough space, enough separation kagad ang nagawa dyan ni Stephen Curry against sa depensa ng kumunan Los Angeles Clippers. Effective to mga ropa na inatake nila sa switch na depensa dito si Vika Subak. Dapat mga ropa kung sa akin lang, dyan na umikot yung play ng kumunan ng Golden State Warriors dito sa may overtime. At dahil naging successful play yan mga ropa, pumasok ang 3-pointer dito ni Stephen Curry. Basket is good yan mga ropa. 119 to 170 ang score. 2 puntos ang hawak ng kalamangan dito ng kumunan ng Los Angeles Clippers. 1 minuto mahigit ang natitira dito sa overtime mga ropa. Crucial moment nga to para sa dalawang kumunan. Nakataya dito yung playoff spot mga ropa. At sa pagkakataon na to mga ropa, Kawhi Leonard naman ang bola dito para sa kumunan ng Los Angeles Clippers mga ropa. At sinolo ni Kawhi Leonard ang possession na to para sa kumunan ng Clippers. Mintes naman tirada dito ni Kawhi Leonard mga ropa. Kaya pagkakataon to para sa Warriors para tumabla o lumamang pa dito against sa kumunan ng Clippers. Stephen Curry nagmamano ng bola pababa para sa kumunan ng Golden State Warriors mga ropa. At hindi naman pinasa ni Stephen Curry ang bola dito. Pero tignan natin yung depensa dito ng kumunan ng Clippers mga ropa. Dalawang players ng Clippers ang nakasunod dito kay Stephen Curry. Kasama dyan si James Harden. Ang nangyari dito mga ropa, na-trap si Stephen Curry sa side na to mga ropa. Vika Subak at James Harden na nag-trap dito kay Stephen Curry. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga ropa, na sobrang higpit ng depensa na ginagawa ng kumunan ng Clippers against kay Stephen Curry. At dahil dyan sa may higpit na depensa na yan mga ropa, nape-pressure ang possession ng kumunan ng Golden State Warriors. At dahil na-trap dyan si Stephen Curry mga ropa, turnover ang kinalabasan dito para kay Stephen Curry. Mga ropa, dalawang crucial turnovers na ang mayroon si Stephen Curry dito dahil sa mahigpit na depensa na ginagawa sa kanya against sa kumunan ng Los Angeles Clippers. Ngayon mga ropa, possession ulit dito ng kumunan ng Los Angeles Clippers. James Harden ulit ang may hawak ng bola para sa kumunan ng Los Angeles Clippers. Again mga ropa, isolation na naman. Wala na namang double team. Nasanend dito ang kumunan ng Golden State Warriors. Hinahayaan nila si James Harden na magawa yung gusto niya mga ropa sa isolation. Favorite na favorite ni James Harden yan mga ropa. At walang kabog-abog ulit mga ropa, inatake na naman ni James Harden yung one-on-one defense na binibigay ng kumunan ng Golden State Warriors. At ang nangyari dito mga ropa, iniwanan lang ni James Harden ang one-on-one defense yan ng kumunan ng Golden State Warriors. Nag-help defense dito si Jimmy Butler mga ropa, yun nga lang huli na ang lahat. Goaltending yan mga ropa, tinabal nga ni Jimmy Butler, pero goaltending ang naging hatol dyan ng referees. Nireview nga yan mga ropa, pero still kitang-kita natin dito. Pababa na yung tira ni James Harden nung tinapal to ni Jimmy Butler. Resulta tuloy na to mga ropa. Easy 2 points na naman ang gawa dito ni James Harden. Take note mga ropa, yung last 10 points ng kumunan ng Los Angeles Clippers sa pagkakataon na to ay lahat galing kay James Harden. Para sa akin mga ropa, dapat nag-adjust sa depensa dito ang kumunan ng Golden State Warriors. Binigyan nila ng puro one-on-one offense dito si James Harden. Puro isolation yan mga ropa. Yan ang strength niyan mga ropa. Kumbaga dapat nag-send sila ng double team agad kay James Harden. Di na nila pinaporma dyan sa may isolation, sa may ibabaw. Yan tuloy mga ropa, pinagbayad sila ni James Harden. 10 straight points para kay James Harden dito sa isolation. Wala nang 1 minuto natitira dito sa may overtime mga ropa. 121 to 170 ang score dito. 4 points hawak ng kalamangan dito ng kumunan ng Los Angeles Clippers. Napa-timeout dito ang kumunan ng Warriors mga ropa. At ang gandang play naman ang ginawa nila after this timeout. Kumat si Jimmy Butler doon sa may ilalim mga ropa at dyan sa cut na yan. Nakakuha ng 2 points si Jimmy Butler. Ang unang tawag dyan ng referees mga ropa, basket and a foul. Yun nga lang mga ropa, challenge to ng kumunan ng Los Angeles Clippers. At eventually mga ropa, basket lang, hindi natawagan ng foul dyan ang kumunan ng Clippers. Kaya 2 points lang ang napundar dito ni Jimmy Butler mga ropa. 121 to 119 ang score. Ngayon mga ropa, possession ulit dito ng kumunan ng Los Angeles Clippers. Sa possession naman na to ng kumunan ng Los Angeles Clippers mga ropa, Kawhi Leonard ang hayang ng bola. Umatake siya dito sa depensa ng Warriors mga ropa. At good close-out defense ang ginawa dito ni Jimmy Butler. This time mga ropa, harap-harapan niya ng tinapal dito ang tira ni Kawhi Leonard. Traveling call ang tinawag dyan kay Kawhi Leonard mga ropa. Pero bahagyang nasaktan dito si Jimmy Butler doon sa pagsabay niya na yan kay Kawhi Leonard. Ngayon mga ropa, possession ng kumunan ng Golden State Warriors. 30 seconds may na lang natitira dito sa game. 2 puntos pa din ang hawak na kalamangan dito ng kumunan ng Clippers.
tatabla o lalamang sana dito ang kupunan ng Golden State Warriors sa possession na to. At ang possession na to mga ropa, nag-end up to sa kamay ni Draymond Green mga ropa doon sa may ilalim. Yun nga lang mga ropa, naghahanap ng foul dito si Draymond Green. Kaya naging ganyan yung kanyang tira. At dahil dyan sa ganyang tira niya mga ropa, nagmintes pa ang possible. Easy 2 points dito ng kupunan ng Golden State Warriors na possible pa nablasan sa score kontra sa kupunan ng Los Angeles Clippers. Sobrang crucial nang naging mintes na to ni Draymond Green mga ropa. Sayang na sayang tong easy 2 points na to sana ng kupunan ng Golden State Warriors. At dahil dyan sa mintes ni Draymond Green mga ropa, possession ulit dito ng kupunan ng Los Angeles Clippers. Wala ng 20 seconds na titira dito sa game mga ropa. Nag-foul na dito ang kupunan ng Golden State Warriors mga ropa. Kailangan ng i-foul yan at eventually mga ropa, na-foul dito si Kawhi Leonard. Isang free throw lang naman na pasok dito ni Kawhi Leonard mga ropa, kaya 1 possession game pa rin to para sa kupunan ng Golden State Warriors. Pero kailangan nila dito mga ropa ay 3-pointer. Nag-set naman ng play dito si Coach Steve Kerr mga ropa. Yun nga lang, tong play na sinet niya ay para kay Buddy Hield pala. Kitang-kita natin dito mga ropa, tumira dito si Buddy Hield ng 3-pointer, pero kitang-kita din natin dito balikong-baliko yung tira na ni Buddy Hield mga ropa. Mintes ang tirada dyan ni Buddy Hield. Basket is not sayang good. Mga ropa, akala ko kay Stephen Curry magseset ng play dito si Coach Steve Kerr, pero kay Buddy Hield pala. At ang tendency outcome ng mga ropa, final nila si James Harden, ay pasok ni James Harden ng free throws. At eventually mga ropa, tinalo ng Los Angeles Clippers ang kupunan ng Golden State Warriors 124-119 ang score. Abante ang kupunan ng Clippers sa playoffs, makakalaban nila ang kupunan ng Denver Nuggets. Ang kupunan naman ng Golden State Warriors mga ropa, abante sa play-in, makakalaban nila ang kupunan ng Memphis Grizzlies sa April 16, 10 AM yan mga ropa, abangan natin yan. Mga ropa, anong masasabi nyo dito sa ginawang diskarte dito ng kupunan ng Golden State Warriors? Talo sila kontra sa kupunan ng Clippers. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion. Magkwentuhan tayo.